Ngayong araw mga guys, bigla nga pala silang nagkayayaan dyan na mag long ride daw sa malapit kahit hating gabi na. At habang nagpapagas nga kami dito ay bigla pa namin nakita si kulang yung 2 paps para sa gang. Syempre kailangan full tank dahil malayo-layo nga yung pupuntahan namin. Pero okay lang kahit malayo kasi napakaganda naman dito. Tignan nyo naman yung tanawin, parang painting, talagang makakapag-relax ka. Kaso lang dahil gabi na nga kami bumiyahe ay inabutan na nga kami dito ng liwanag. Nagiinom pa nga din sila kasi kakadating lang namin dito. Kaya umaga na sila nakatulog. Kahit tirik na tirik yung araw ay wala na daw silang pakialam. Kaya naman pala masarap ang tulog ni Prime Didik kasi pagkagising niya ay nagkaroon kami ng aberya. Buti na lang madaming tinatagong talent ang best point guard ng Binangonan na si Prime Didik. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami magmekaniko. Let's go! So, ayun po sinundo na nga nila ako dito sa may batingan kasi gusto daw akong kasama ni Babayaw. Binayaran pa nga niya ako ng 5H para hindi na daw ako magbiyahe ng Foodpanda. Sumama na lang daw ako sa kanila mag long ride sa malapit. Nakabagong motor din kasi si Musang. Kaya sabi niya, gusto ko to matesting i-long ride sa malapit kung tatagos. Kaya tumigil din muna kami dito sa may Morong para magpagas. Sabay nakita pa namin si MJ Manlapas. Talagang kulang yung 2 paps para sa gang. Ayan nga din pala ang pinaka-idol ko sa Cardona. Kaya dyan ka na muna, Idol MJ. Galingan mo mang Ea Cakes. Aalis muna kami, kaso lang na-checkpoint pa kami. Buti na lang, kompleto sila sa wala, kaya nakatagos kami. Nag-stop over nga lang din muna kami saglit kasi nauuhaw na kami. Kaya nagpatuloy na nga din kami sa aming biyahe. Kasi anong oras na, alas 11 na ata ng gabi. Kaya tumigil din muna kami dito sa may nadaanan namin na Alphamart para mabili na namin yung mga kulang namin na kagamitan. Tuwan-tuwa nga din dyan si Coach Babayaw kasi ngayon lang ata siya pinayagan. Kaya talagang sinusulit na niya. Aray ko po. At binidyoan ko nga din dito yung motor ni Coach J Motovlog saka yung motor ni Prime Didik, quality. Pero sabi ni Musang, videoan mo din yun sa akin, Prime Ninin. Tignan mo naman yung nakalagay, meron pa yung kasamang pitchel. Kaso lang sinaraduhan na kami nila ate. Natakot ata sila kay Musang. Kaya kumain muna kami ng tinapay, panawid gutom. Kasi pagdating pa namin dun, saka pa kami kakain. Buti na nga lang nagluto si Coach J Motovlog kanina ng adobong pata bago sila umalis. Saka nagsaing na din sila para pagdating namin dun, kakain na lang kami. Pero mali pala, pagdating pala namin dito, magiinom kaagad sila saka magbo-bonfire. Hindi, joke lang, kumain kami. Hindi ko lang nabidyoan kasi lobat yung cellphone ko kanina. At inabutan na nga din kami dito ng bukang liwayway. Grabe, napakaganda ng tanawin, ang sarap pagmasdan. At dahil alauna na nga din ng madaling araw kami nakarating dito, kaya inintay na namin mag-umaga. Pero sabi dyan ni Musang, tara coach, dito tayo mag-training, magja-jogging na ako. At habang nagiinom nga sila dyan, ay naglakad-lakad muna ako para makapag-relax naman yung isip ko. Kasi masyado na ako madaming iniisip, dumagdag ka pa. Aray ko po. Kaya sabi dyan ni Coach J, dahil ayaw nyo matulog, tara pumunta na lang tayo sa may talipapa. Bibili nga kami dyan ng mga isda para makapagluto kami para sa tanghalian namin mamaya. Bantagal nga nila mamili, akala mo naman sobrang daming bibilin. At ganito nga pala kaganda sa bayan ng Quezon kapag umaga. Talagang napakapayapa, napakasariwa nung hangin. Tapos wala ka pa makikita ng mga buwisit. Kaya pagbalik namin sa kanila ay tirik na yung araw. Pero sila ay bansasarap pa din ng mga tulog. Dahil bansasarap nga ng tulog nila ay pagluluto na nga namin sila ng food trip para paggising nila kakain na lang sila. Bantitibay nyo. Kaya sabi dyan ni Musang, anong akala nyo? Tulog lang kayo, masarap yung ulam nyo. Eto ngayon ang ulamin nyo. At dahil nagising na nga din sila ay niyaya ko na dito si Prime Didik. Sabi ko sa kanya, gumising ka na dyan Prime Didik. Pawis ka na, nakabilad ka na sa araw. Baka paggising mo Android ka na. Kaya dito na nga kami napunta sa may medyo malilom. At dito na nga din ako nakatulog. At pagkagising ko ay umuwi na nga din kami. Kaso lang nagkaroon kami ng aberya dahil nahuli nga ng towing yung isa naming kasamahan. Nasa kalagitnaan pa naman kami ng kabundukan, saka pa kami nagkaroon ng aberya. Pero okay lang yan kasi lahat naman ng bagay nagagawa ng paraan, basta sama-sama, walang iwanan. Kaya naisakay na nga sa towing dyan yung motor ni Kagawad Rester. Kaya umalis na nga din kami dyan kasi anong oras na din, baka gabihin na kami sa aming biyahe pa uwi. Pati nagmamadali na din umuwi yung mga kasamahan namin kasi hinahanap na sila ng kani-kanilang mga asawa. Buti na nga lang, tinulungan kami ni Kuya kasi baka hindi pa kami makauwi. Anong oras na? Wala kami mahanap na pyesa. Wala pa naman mga motor shop dito sa gitna ng bundok. Talagang mahihirapan tayo maghanap niyan. Kaya tinayuan na nga yan ni Kuya Rester para mabilis daw umahon yung sinasakyan niya na towing. Si Coach Babayaw naman, kalmado lang dito habang nagdadrive. Hindi niya alam, last mo na yan, abusado ka. Aray ko po. Kaya kailangan na talaga namin makahanap dito ng motor
motor shop para makauwi na kami. Pero kanina pa kami umaandar, wala pa din kami makita na pagawaan ng motor. Pero sabi ko na lang sa kanila, okay lang yun kahit late tayo makauwi. Baka may plano si Lord para sa atin. Baka dinedelay niya talaga tayo para hindi tayo makauwi kaagad. At bigla na nga din napagod dyan si Prime Didik. Kaya sabi niya ako daw muna maghinete. Pero tinanong ko naman siya kung mabilis ba siya tumalon. Mabilis naman daw siya tumalon. Kaya sabi ko sige ako na maghihinete. At sa wakas nakakita na nga din kami ng pagawaan ng motor. Sana meron nga ditong mga pyesa. Kasi kailangan nga namin bumili ng bagong belt dahil nasira nga yung belt ni Kuya Rester. Si Babayaw naman gustong gusto na umuwi. May laro pa daw kasi sila sa darangan. Kaya ginamit na nga dyan ni Prime Didik yung kanyang mga tinatagong galaw para makauwi na nga kami kagad. Buti na lang madaming talent si Prime Didik. Hindi lang daw magaling magbasketball, magaling pa na mekaniko. Sana all. Kaya pag nagkaroon ng sira yung mga motor nyo, dalhin nyo lang kay Prime Didik para madagdagan. Pero joke lang, malupit na magmekaniko si Prime Didik. Pwede na to pakawalan. Kaya binuhos na lahat dito ni Prime Didik para maayos na niya yung motor ni Kuya Rester at para makauwi na din kami. Malupit talaga si Prime Didik, pwede na to mag-asawa. Tignan nga natin kung okay na ba. Makakauwi na. Makakauwi na tayo dyan, pre. Oh, partayin mo na, Mig. Sige na lang, hindi pauwi para makita kita. Huwag. Kung tumalsik. Delikado. Kaya pag uwi namin ni Prime Didik, dumaan muna kami dito sa may sagbat. Kumain muna kami ng jelly chicken. Dahil nanghihina na nga kami sa sobrang gutom. Kaya thank you po Lord sa paggabay niyo po sa amin. Nakarating po kami doon at nakauwi po kami lahat ng ligtas. Salamat po sa isang napaka-solid na naman na memories. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!